Bago po natin pakinggan yung mga sinabi niya patungkol doon sa pulburon issue na ibinabato nila kay Pangulong Bongbong Marcos, pakinggan po muna natin tong kayabangan ng DDS na to patungkol naman po doon sa issue ni Kibuloy. At atin pong sagutin ang kanyang kayabangan. Ito na po. Bagong update tayo mga Lods. Dadakpin na daw si Kibuloy. Let the games begin. Kayo mga Lods, anong masasabi nyo? Ako, maganda yan. No? Maghaharap na. Magtutuos na si Kibuloy at Risa Hontiveros. O, ayan Risa, ang hinahanap mo. No? Magtutuos at magkikita na kayo. Sana lang talaga makuha mo, Risa Hontiveros, ang gusto mong mangyari. Kasi pag hindi, isa kang malaking katawa-tawa at kahiya-hiya na isang senador sa Pilipinas. Grabe, no? You do everything. Okay yan, sige. Ang mga taong bayan at mga Pilipino ay tumitingin lang po sa inyo. We are just watching. At tignan natin kung hanggang saan ito papunta at kung saan dadalhin, no, si Risa Hontiveros sa mga pinaggagawa niya. Ayun, napakinggan po natin. Di ba saksakan po ng yabang? Confident po siya sa pagkakasabi niya, no? Yung pong video na yan ay noong pang March. Ito po yung date yan. Papakita ko sa inyo. So, kitang-kita nyo, nung ginawa niya yung video yan, confident na confident po siya, no? Ang yabang. Na tila pinapalabas niya na mapapahiya po si Senator Risa Hontiveros. Again, March pa po yung video na yan. Fast forward ngayon, April na, anong nangyari? Nasaan si Kibuloy? Bakit nagtago? No? Yan ang problema sa mga DDS. Overconfident, ang yabang, pero eventually, napapahiya sila. Naalala ko nung panahong naghamon ng debate si dating Pangulong Duterte kay Justice Antonio Carpio. Noong panahon ng hamon ng debate si dating Pangulong Duterte, ang yayabang din ng mga DDS na yan. Ang mga sinasabi nila, ang narrative nila, lagot ka, Carpio, mapapahiya ka. Natandaan ko pa nga yung isang sikat na vlogger, no? Kung hindi ako nagkakamali, si Sas yata yun. Kung tama yung pagkakaalala ko, sabi niya parang, let's go, PRRD. Parang ganoon ang sinabi niya. And then eventually, umurong si dating Pangulong Duterte sa debate. Siya yung nanghamon, pero siya din yung umurong, no? Eventually, hindi natuloy yung debate. Ayan, ganyan po sila kayabang at ka-overconfident. Pero, napapahiya sila. Akalain mo kung magsalita siya, ang yabang-yabang niya, no? Yung dating ng pagsasalita niya, akala mo mapapahiya si Senator Risa. Pero eventually, ayan, hindi sumipot, no? Or hindi makita, hindi matagpuan si Kibuloy. Naglabas na ng arrest warrant ang korte. Pero nasan si Kibuloy? Ganon din yung mga supporter pa ng iba ni Kibuloy sinasabi, the victory is ours, no? In support of Kibuloy, nananawagan pa sila ng justice for Kibuloy. Pero paano makukuha ni Kibuloy yung hostisya na gusto nyo para sa kanya kung hindi siya a-attend ng mga hearing? Ngayon, ayaw nyo dati na Senado or Kongreso ang magpapatawag ng hearing kasi sabi nyo, kangaroo court, trial by publicity. Pero ngayon, korte na po, no? Ang humahanap kay Kibuloy, o nasan siya? Ewan ko lang din kung tong taong to ay marunong mahiya sa kayabangan niya, no? Maalala niya kaya na sinabi niya to? Ito pa po, pakinggan niyo pa po itong sinabi niya na talaga naman pong nakakapikon, no? Bigyan po natin ng reaction nito dahil matindi po ang sinabi niya dito. Ay nako, Pilipinas, di ba? Kumbaga ginagawa na lang yan nila for the sake of pride, di ba? For the sake of their names, no? Hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino, hindi para sa Pilipinas. Kasi in the first place, di ba? Ano ba ang mapupulot natin kay Kibuloy? Di ba? Ano ba ang mapupulot natin na benepisyo sa pinaggagawa nila ngayon kay Kibuloy? Di ba wala naman? Okay lang sana kung umabot ng 100, no? Or 200 ang minolesta niya, di ba? Pero sa totoo lang, tatlo nga lang yung witness niya, nakatakip pa. Hindi naman yan national threat, hindi naman yan national problem, my goodness. So sa pagkakaunawa ko po dun sa sinabi niya, ginagawa lang daw ito ni Senator Risa for the sake of pride daw po, no? Or para sa pride lamang. At hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino. And then doon sa bandang huli ng video, parang sinabi niya na okay lang daw sana kung umabot ng 100 or 200 yung di umano yung minolestya ni Kibuloy, no? So, ganun ba yun? Merong required number ng minolestya para dinggin sa Senado. Ang mga ito talaga, makikita mo yung pagiging double standard at bias, no? They will go extra mile para lamang maprotektahan ang kanilang mga sinusuportahan.
Ganon din yung nangyari nung family nung iniimbestigahan nila. Kung di ako nagkakamali, sila Senator Risa din ang nag-imbestiga sa family, no? Sila Senator Gordon. Sila din ang kumukontra, no? Para malaman ng publiko kung ano yung totoo regarding dun sa issue sa family. Sila din po yung bumabatiko sa mga senador na nag-iimbestiga, no? Para lamang mapatigil ang investigasyon sa family. Bakit nila ginawa yon? Dahil ang involved ay yung mga idol nila, yung mga sinusuportahan nila, no? So ito, itong taong ito, ganyan ang mga koda niya na talaga namang nakakapikon no? Wala pa daw 100 or 200 ang namolestya. Bakit daw kailangang pagtuunan ng pansin, no? Isipin mo na lamang kung ano mararamdaman nung mga pamilya or mga kamag-anak or nung mga mismong na biktima di umano ni Kibuloy kung maririnig nila ang sinasabi nito. Itong mga ito, push ng tokhang war on drugs dahil galit sila sa mga addict na, yung addict na ng RAPE, no? Yung gumagawa ng ganon. Pero itong mga ito din, at the same time, ay pumukontra sa investigasyon na ginagawa ni Senator Risa para malaman ng totoo patungkol dun sa mga reklamo against Kibuloy. So, wala silang matinong paninindigan, wala silang matinong prinsipyo, or double standard and hypocritical, no? Hypocrite, inconsistent. Paano niya nasabing para lamang sa pride kaya ito ginagawa ni Senator Risa? Ginagawa ito ni Senator Risa in aid of legislation para sa susunod may mabuo ng batas or kung may existing na batas na maamyendahan, no? Maayos yung batas na yon para ma-prevent ang mga ganitong kaso. 'Di ba? So, kakaiba po talaga ang takbo ng utak ng mga ito. Akalain mo, may parang pinalalabas niya na may required number ng minolestya bago dinggin sa Senado. Yun na nga Going back, no? Parang labas na ngayon ng Senado at Kongreso kasi korte na po ang naglabas ng warrant of arrest. Nasa na yung niyayabang niya? Niyayabang niya na maghaharap na daw si Senator Risa at saka si Kibuloy. Ang yabang pa ng pagkakadeliver niya, patawa-tawa pa siya. Nasa na ngayon si Kibuloy? Bakit hindi nagpapakita? Di po ba? No? Ganyan po ang ugali. Ganyan po ang behavior at ganyan po ang utak ng mga DDS na ito. So kayo na lang po ang humusga. Tama ba yung pangatwiran nila? Rational? Fair po ba sila, mga twiran? Ito pa po ang isang bibigyan natin ng reaction. Ko naman po ito sa pulburon issue ni PBBM. Ito na po. At ito pa, kung sa panahon ni Pinoy pa yun boy, 2012 siya nagda-drugs boy at naging presidente si BBM 2022, walang basihan para siya tanggalin sa pwesto boy dahil hindi na siya gumamit during president ka siya. Oh my God. Are you saying na okay na lang? Na okay lang na meron tayong presidenteng gumagamit ng droga dati? Okay lang kasi ngayon hindi naman na gumagamit? You really allow that? Wow! Kung ang mga tao ay ganito mag-isip, na okay lang na nagkaroon tayo ng presidente na dati, nagda-drugs, dati pa naman yun. At i-consider nyo pa rin? Halimbawa lang mga lords, no? Halimbawa lang, what if totoo na gumagamit ng droga ang ating presidente? What if, let's say dati. At kapag malaman nyo, okay lang. Nako, malala. Malala na ang Pilipinas. Kahit dati pa yan, unacceptable po yan. Hindi pwedeng ganyan, and how sure you are na hindi na niya pinagpapatuloy ang paggamit ngayon kung sakasakali mang totoo yung sinasabi mo. Paano na lang kaya ngayon na presidente na siya? Of course, he can do whatever he wants to do. Ayun, napakinggan po natin Ang problema nga kasi, mga DDS, kailangan yung patunayan yan sa korte. Ang problema, puro kayo ganyan, wala naman kayo pinapakitang matinong ebidensya. Yung pinakita ni Maharlika sablay pa, dinibunk na agad ng PIDEA. Ang problema, kaya yung mga Pilipino, hindi sinasakyan yung mga paandar nyo, or hindi bumebenta sa mga Pilipino yung mga pinagkukukuda nyo. Kasi nakikita ng mga Pilipino yung intention nyo kung bakit nyo yung ginagawa. Gusto nyong mapatalsik ang Pangulong Marcos Jr. Gusto nyo siyang paalisin sa pwesto at palitan. So nakikita ng mga Pilipino yung intention nyo. At habang nakikita ng mga Pilipino yung intention nyo, yung mga ebidensya na ipinapakita nyo, at mga panggugurgur na ginagawa nyo sa Pangulo, sa administrasyon niya, ay hindi katanggap-tanggap. Naumay na yung mga Pilipino. Eto pa, no? Kung sinasabi niya yung mga sinabi niya dito,
isa siyang double standard at hypocrite. Maliban na lamang kung ganun din ang sinabi niya noong mga panahong inamin ng dating Pangulong Duterte na gumagamit siya ng marijuana. Ayan po, nasa balita yan. Kung may ipapakita ang taong ito na ganun din siya kung bumatikos, kumuda noong mga panahong inamin ng dating Pangulong Duterte na gumagamit siya ng marijuana, then hindi siya hypocrite at hindi siya double standard. Pero ang tanong, ganun ba siya noong mga panahong narinig niya, napanood niya sa balita nung inamin ni dating Pangulong Duterte na siya'y gumagamit ng marijuana? Ano na naman ang sasabihin nila? Joke lang yan. Joke lang yan ng master tactician. Joke lang yan ng chess master. Ayun na naman ang kanilang palusot. So, nasaan yung mga kodamo? Ipakita mo sa amin na binatikos mo rin ang Pangulong Duterte nung umamin siya na siya'y gumagamit ng marijuana. Dahil kung hindi, double standard ka at hypocrite ka. Mapapatunayan lang natin na kaya niya yung ginagawa kasi gusto niya palitan si Pangulong Marcos. Meron kayong gustong ipalit sa kanya. Unfortunately, yung mga tao, para sa kanila, they cannot afford na mangyari yan dahil masisira ang diskarte sa West Philippine Sea. Speaking of West Philippine Sea, yung mga yan, kuda ng kuda, no? Ayaw namin ng gera. Ayaw natin na may mapapahamak na may mamamatay na sundalo sa West Philippine Sea. No? Ayaw daw nila ng gera. Ganun naman pala eh. Ang tanong, binatikos nyo ba ang dating Pangulong Duterte nung nagkaroon ng gera sa panahon niya sa Marawi na halos 200 na sundalo ang namatay? Binatikos nyo ba? Pinatigil nyo ba ang Pangulong Duterte doon nung ginigera niya yung mga ginera niya doon sa Marawi? Diba halos 200 na sundalo ang namatay noon at maraming sibilyan ang nadamay at daan-daang libong tao ang nasira ang kanilang bahay, ang kanilang tahanan at negosyo. Diba hindi naman kayo nagsalita? No? Suportado niyo ang Pangulong Duterte noon. Yun, totoong gera yun. Ngayon, ang ginagawa lang ng Pangulong Marcos, ina-assert lang niya ang ating mga claim doon, pinoprotektahan ng mga teritoryo, at binabantayan ang ating exclusive economic zone. Pero ang mindset nila, ang panakot nila, ay gera agad. Magpapanggap sila na ayaw nilang may mamamatay na sundalo. Well, siguro sincere yun, no? Totoo yun. Kahit naman tayo, ayaw natin ng ganun eh. Pero, ganun ba yung koda nila? Nung panahon may mga namamatay na sundalo sa gera sa Marawi. Di ba hindi? Hindi naman sila ganyan. So nakikita natin yung pagiging hypocrite, double standard, at irrational na mga ito. Kayo mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Sinusuportahan ko na po ang Pangulong Marcos Jr. ngayon, especially sa mga polisiya niya na pro-Pilipino, lalo-lalo na sa West Philippine Sea. Sinusuportahan ko ang Pangulong Marcos Jr. ngayon kahit hindi ko siya sinuportahan nung 2022 election dahil hindi siya maka-China. Dahil hindi siya sunod-sunuran sa China at hindi siya nagpapatakot o nagpapadala sa pananakot ng China. Dahil hindi siya nagpapaubaya, dahil hindi siya tuta, dahil hindi siya sunod-sunuran, dahil hindi siya nagpapatakot sa China, kaya ko po siya sinusuportahan ngayon, kahit hindi ko po siya sinuportahan noong 2022. Pero don't get me wrong, no? Suportado ko pa rin po si Atty. Leni Robredo. Pero hindi naman siguro masama, no, na suportahan natin pareho, no? At kung may nakikita tayong gusto nating batikusin or i-call out, wala rin namang masama kung gagawin natin yon. Dahil gagawin natin yon para galingan nila pare-pareho, para sa ikabubuti ng bansa natin. Because at the end of the day, ang mga totoong Pilipino na nagmamahal sa bansa ay yung mga Pilipinong kayang bumatikos at kayang sumuporta para sa ikabubuti ng bansa natin. Hindi yung babatikos lamang, no? Para lamang maiupo ang mga kandidato nila. Para lamang mai-advance, no? Or maiangat ang kanilang mga idol. Kahit pa in expense of our country. Kahit pa magkawindang-windang, kahit pa bumagsak ang gobyerno, hahanap at hahanap ng butas dahil gusto lamang nilang palitan yung nakaupo. Ang totoong nagmamahal sa bansa ay hindi yung naghahanap ng butas, no? Or kapalpakan. Para lamang mapatalsik ang nakaupo. Ang totoong nagmamahal sa bansa ay yung hindi manggugulo, pero kayang mag-call out at bumatikos, and at the same time, kaya din sumuporta para sa ikabubuti ng mga pinuno natin na namamahala sa bansa na nagpapaunlad sa bansa natin. Mapa-oposisyon man yan or administrasyon. Kayo mga kababayan, ano pong opinion nyo sa mga narinig nyo sa kanya at sa mga ibinahagi ko sa inyo? Bago ko po tapusin ang video na ito, lagi po natin tandaan na huwag tayong magpadala sa fear-mongering or warmongering at psychological warfare na ginagawa ng China. May mga propagandista po sila dito na mga Pilipino pa mismo na gagamit nila
para takutin ang mga kapwa nila Pilipino, para po magtagumpay ang China sa layunin nila na matakot tayo at magpaubaya at ibigay na lamang ng kusa ang ating exclusive economic zone at mga teritoryo sa West Philippine Sea. Huwag po nating hayaang mangyari yun, mga kababayan. Magkakaiba man tayo na sinuportahan ng eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, ang pinaglalaban na natin ay hindi na kandidato or politiko. Bansa na po natin ang pinaglalaban natin ngayon. So dapat magkaisa tayo at magsama-sama sa paglaban para sa bansa natin. Huwag tayong tumulad sa ibang grupo dyan na just because maka-China ang kanilang sinusuportahan, handang tuligsain ang polisiya ng gobyerno na maka-Pilipino. Huwag po tayong tumulad sa kanila. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Sana po i-like yung video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.